Hello mga sir, meron tayong Aerox version 3 na Turbo SP. Meron tayong mapakita pero before mag-start ang tutorial ng review, pakita ko lang muna yung Odo kasi kakakuha lang natin dito kahapon. Ilan Jade? 0 kilometers. Goal kasi natin dito mga sir, hindi talaga siya para i-ride. Goal natin dito is pag-aralan ano ba yung difference ng Aerox version 3 sa Aerox version 2 saka sa Aerox version 1. So ito nakakalas na agad. Tingnan natin dito. Ano yung mga difference dito? Sa harapan, nandito pa rin yung ECU. Isa sa mga most prominent na nakita ko dito, wala na yung Horror 12 na problema natin, yung socket. Dito, Jade, oh, dito nakalagay yun eh. Yung Horror 12 na socket, wala na po siya kasi naka-direct to ECU. From the stator, makikita nyo, wala na siyang dugtungan. Wala kayong makitang dugtungan dun sa loob. Yung kulay puting socket, nakatulad dati, wala rin po yung dugtungan dito because naka-long wire na siya from ECU to the stator. So yun yung unang-una ko nakitang improvement. Pangalawa, ito mga sir, yung stator, hindi siya same ng stator natin sa Aerox version 2 sa Aerox version 1. Ibig sabihin, kapag nasira yung mga stator natin ng Aerox version 3 na SP, hindi ko lang alam dun sa standard na Aerox version 3 iba po yung CKP, iba po yung design as well as the design ng magneto. Ang ginawa natin ng mga sir, pinapinturahan na agad natin yung magneto. Ayan. Iba yung design niya, pero ganoon pa rin naman yung function. Mabigat pa rin. Tingin ko pinatibay nila yung para sa puller nito. Pinatibay nila yung thread para hindi agad nasisira kapag pinupuller. So, walang binago, ganoon pa rin. May kunya. Papapinturahan natin para hindi kalawakin. Ayan. Dito naman tayo sa mga exciting part na kakaiba talaga. Ignition coil, nandito na siya. Nasa ibabaw na. Ang ignition coil before is nandito, banda. Okay, medyo mahirap maghanap ng ignition coil na ganito kahaba, oh. Kailangan natin maghanap ng ignition coil ng motard, yung mga pang-enduro. Kasi yun, mahahaba ang ignition coil nun, eh. Yan. Ano pa ba? Spark plug cap. Hindi na NGK ang may gawa. Pero pwede natin ipalit yung spark plug cap ng NGK na pang NMAX version 1 and NMAX version 2. Yung straight, pwede natin gamitin. Spark plug pala is also the same with Aerox version 1, Aerox version 2. Pareho lang po sila ng spark plug na NGK CPR8EA9. Okay, standard. Lagi sinasabi, Sir Mel, yung NMAX V3 saka Aerox version 3 may starter na. Hindi na mag-error 12 kasi may starter na. Wala pa rin po siyang starter. Ito kasi yung tinitignan nila eh. Okay? Ito mga sir, hindi po yan starter. Yan po ay yung motor na nagko-control ng movement ng pulley. Which is doon na tayo pupunta sa isa pa sa exciting part. Tara, dito tayo. Jade, yung motor na nakita nyo sa kabila na mukhang starter, dito siya nakakonekta. Okay, meron tayong sensor dito na nagmo-move nung pulley natin. Na nagmo-move ng pabuka, pababa, pabuka, pababa. Wala na kasi tong flyball. Okay? Itong design ng NMAX Turbo, Aerox Turbo mga sir, kailangan ng, tawag doon, onting research and development pa kasi as of the moment, wala pang gumagawa ng racing pulley or aftermarket pulley. Pero, sa tingin ko, pwede itong i-degree, kalkalin para mapalitan. Dito naman sa bandang likod, kalasin natin to. Yung bell, pareho lang sa bell ng mga Aerox version 1 and Aerox version 2. Pero may nakita akong kakaiba dahil dito, Jade, may sensor. Itong sensor na to, papakita ko sa inyo, meron siyang nire-read na something dito sa likod. At yung something na yon ay ito. Ay, may napansin pa ako. Pahingin ako ng crankcase na yun, crankcase cover. Ito yung bushing na nandito. Tignan nyo kung gaano kalaki yung bearing. Atin yung daliri ko, Oh. Yan, dito yan. So, sobrang laki. And hindi po papasok ang crankcase cover ng V2 sa V3. At yung V3 na standard sa V3 na turbo. Hindi po sila pareho ng crankcase cover. Bell. Pakuha nga ako ng bell na aftermarket doon, kahit anong brand. Lining. XCD. Ayun, XCD ang brand. Ang napansin ko, CJ, may napansin ka sa lining? Ano? Maikli no? Maikli. So, ayan. Yung sa napansin namin. Okay. Ang bango. Ang bango pa ng piyesa. Tignan natin, pasok ba yung bell? Yes. Pasok yung bell ni RS8. So, ibig sabihin yung mga aftermarket na bell, kahit anong brand yan, pasok yan dito. Ito yung sinasabi ko sa inyo, sensor dito, Jade. So, nade-detect ng motor na to yung movement ng rear wheel natin. Kasi ito, yung torque drive natin, may sungki. Ayan So, pag umiikot yung torque drive, nade-detect ng ating speed sensor dito sa likod, kaya pwedeng mag-activate yung traction control system niya. So, yung mga, ito, katulad dito ni Moymoy,
Mahilig to, yung torque drive, ginaganito lang eh. Yung ganyan, tapos babarilin. Oh, mo, hindi pwede ha. Pag nakita mo may ganito, okay, try natin. Tanggalin natin yung ano. Gusto ko makita yung center spring eh. Okay, let's see. Laki! Ang laki ng center spring. Kuha ka nga ng center spring ng PCX o kaya Click. Hindi ganito kalaki ang center spring ng Aerox version 2 and Aerox version 1. Maliit lang yun, mga gaganito. Ito mga sir, oh. Pang Honda, ano to? Pang Honda Click. Tingnan natin kung papasok. Wala na siya nung seat. Yung upuan. Pero nahihila pa din. Oo, nagagalaw pa din. Okay. Tingnan natin. Okay, sakto. Pwede. Yes. Pwedeng palitan ng pang Honda Click saka pang PCX na center spring. Tingnan natin kung gaano kalambot. Normal lang. Parang nasa 800 lang din, no? Okay. Matatapos na tayo dito sa ano. Hindi no? Hindi motovlog yung nangyari, no? Tear down. Ito naman mga sir, nandito yung receiver niya. Ito yung ginagamit natin para sa keyless, sa remote mga sir. Nandito nakapwesto sa tabi ng battery. Pakita rin natin yung ilalim. Yan po. Ito yung Yuasa YTZ7B. Yun po yung battery niya. Dami ng fuse. Tapos, isa sa napangitan ako dito, yung ginamit nilang markings dito, sticker lang. Pag ito kasi nabasa, di ba, naulanan, pwedeng mabura. Kaya ngayon palang pipicturean ko na to. Di katulad dun sa lumang version, mas maganda. Okay, dito may makikita pa kayong isa. Ito yung tinatawag na TCU. Kung may ECU sa kabila, ito TCU. Ang tawag dito, Jade, or ano yung ginagawa nito? Transmission Control Unit. Siya yung nagpapagalaw nung movement ng pulley. So, tuwing pipiga tayo, yung motor na yon, yung sinasabi niyo parang starter motor na yun, Jade, oh. Yun, yung starter motor na yon. Tuwing pipiga tayo ng throttle, depende sa RPM, depende sa speed, siya yung magdidictate na mag-move up, down yung pulley natin, mga sir. So, for now, hindi ko muna ito gagalawin. Pwede naman, pero kawawa naman yung motor ko kasi zero auto pa lang. So, headlights naman, tingnan natin. Meron siyang inspiration eh. Parang si Bumblebee. Yung pelikula ng Transformers na si Bumblebee. Ma-identify nyo pala na yung Aerox na bibili nyo or Aerox ng tropa nyo is standard lang. May nakasulat na SP. Pag SP, ito po yung Turbo Edition, yung may shifting. So, para siyang kotse mga sir. Ayan o. Dito, Jado. May parang Primera, Segunda, Tercera. Pag pinipindot nyo po siya, nag-shift siya. Tapos meron ditong mode button sa ibabaw, Jade. Itong mode button naman na to, pwede mong ilipat ng touring mode. Pwede mo rin siyang ilipat ng sports mode. So gagawa ko ng separate video para doon naman sa mga features. Ito naman ginawa ko kasi yung video na to is para doon sa mga basics para sa mekaniko. Ang throttle body pala nito is the same lang sa mga Aerox version 1. May ISC, may TPS. Pareho lang. Ganun pa rin. May ISC, yung TPS, parang pareho lang dun sa Aerox version 2. Okay? Ayan, so that's it pa sir. Yun yung ating unboxing. Hindi unboxing, unboxing po. Aerox version 3 SP, unboxing. Yung motor natin mga sir, nawala na dun sa lifter eh. So asa na? Nabuo na kasi, ito na. Ang problema natin, di ako sure Jade kung aandar pa. Sa dami ng ginawa, ang dami ng kinalasan natin kung aandar pa. On natin. Okay, start. Cross finger. Maandar pa naman. Ayun na. Ito pala mga sir, ang Aerox SP, meron na siyang traction control. Kaya nakita niyo parang pumupugak-pugak siya kasi. Traction control system yan. Ano pa yung mga bago sa Aerox version 3? Tingnan nyo mga sir, R1 inspired na taillight. Ang kanyang signal light as well is LED. And tingnan natin yung headlight sa harapan. Ayan. Full LED, may DRL, daytime running lights. LED na rin yung signal lights, LED na rin yung headlights mga sir. Dual disc brake para sa kanyang preno. And at the same time, yung rear suspension sa likod, which is this one. Kayaba, KYB suspension, made in Vietnam. Disc brake sa likod. Matagal na natin inaantay sa Aerox yan mga sir. Finally, natupad na sa Aerox version 3. So that's it. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Mandar ulit. Yes sir. Next time magbabaklas naman tayo ng panggilid para makita natin ano yung mga pwedeng palitan sa
fully set para modify natin yung traction transmission control unit mga sir. That's it. Yes, sir.